welcome naman sa may another YouTube channel natin mga ka-acid. Andito naman si Orly Noynoy para talakayin naman yung acid reflux. Ito yung acid na nakatakot ng atake pero hindi nakatakot ng sakit. Kasi gagaling at gagaling din tayo lahat dito. Lahat gagaling yan. Sa umpisa lang yang mahirap yan. Ganito mga ka-acid, pag may acid ka na kasamang stress at anxiety, ito na yung maramdaman mo ka-acid. Una yan, ang dami mong maramdaman iniisip sa buong katawan mo. Yun ang acid na mayroong anxiety. Binabantayan ng sarili mo kung anong oras atake, kung ano yung mga sakit na naman na mangyari, lalo na yung iba na yung iba talaga may oras pambantay na oras na yan, atake na naman. Yung oras naman, atake naman itong oras. Yun. Ang ganitong mga naramdaman ko lahat to. Sinasabi ko to kasi naramdaman ko. Pag nagkaroon ka ng acid na mayroong anxiety, pakiramdam mo sa buong araw, walang gana. Nakairita kasi nga. Hindi, may sa katawan mo eh. May mapansin mo parang mabigat at saka yung iniisip mo parang hindi ka focus eh. Ganyan yung acid kasi nagkaroon ka ng anxiety. Lalo na pag ayaw mo nang lumabas. Ito na yung malala, ayaw mo nang lumabas. Kasi nga, ang pakiramdam mo, pag lumabas ka, baka atakihin ka sa labas. Doon ka mahimatay sa labas. Pero yun ang sa isip natin. Pero kung tuusin, hindi naman talaga mangyari yun. Pero paglabas mo, totoo maramdaman mo yung hingal, takot, parang mahirapan ka maghinga, ganon. Pero lahat naman yun makakaya yun. Ang sa isip lang kasi natin, ayaw natin lumabas, kasi nga baka atakihin tayo, walang sa atin. Ang gusto lang natin, dito tayo sa bahay, panay tulog, panay tulog. Dito lang, gusto may kasama palagi. O yun, mayroon kang kasama, para pag sa oras na atakihin ka, sa isip mo, mayroong mag-alalay sa'yo. Ganun yung acid na meron ka ng anxiety. Tapos, pag nakarinig ka ng yung mga samang balita, example na may namatay doon sa lugar o binalita na may nangyari doon sa ibang lugar, yan, bigla kang kakabahan yan, natatakot ka. Ang sa isip mo kasi, baka ikaw yung susunod na mangyari. Yun yung nagkaroon ka ng acid reflux na nagkaroon ng anxiety. Andyan na lahat sa'yo yung takot. Pero yung anxiety naman talaga, nakikita mo, ay nararamdaman mo siya, pero hindi totoo yan. Sa isip mo lang yan. Ano mo kasi, para sa isip mo kasi totoo eh. Kasi naramdaman mo eh. Pero pag sa ibang tao yan, hindi mangyari yan. Hindi totoo yan. Sa isip lang natin yan na gawa-gawa natin. Kasi anxiety na kasi tayo eh. Alam nyo pag may stress ka na talaga, sobrang anxiety ka na, doon ka na talaga papayat na yan. Kasi hindi ka na makatulog ng maayos, sobrang hilo na sa isip mo, nahihilo ka na, tapos wala ka pang lakas kasi nga yung tuhod mo manginig eh. Yung mga buong katawan mo manginig, yung ulo mo sobrang sakit, maraming sakit-sakit sa buong katawan, tapos minsan pag yung mata mo pag parang tumitingin ka sa lugar na malapit, mahilo ka, parang mahilo na, parang may makikita ka na makulay-kulay eh. Yung kulay-kulay na kulay, minsan green, minsan may mga maliliit, makikita mo yun sa yan, mga yan, anxiety na yan. Na hindi naman totoo yan, pero nakikita mo yan. Tapos, minsan, umupo, ang ganda ng pakiramdam mo, tapos pag nakaupo ka, tapos pag tayo mo, bigla ka lang mahilo eh. Ganun siya eh.
Kasi stress, anxiety, yun talaga yung kailangan yun, dapat labanan mo yun. Hindi pwedeng pabayaan mo lang yun. Ikaw ang gagawa kung paano siya kukontrolin. Ganon yun mga kasid. Tapos, hindi ka na makapokus ng maayos. Example, may kausap ka. Hindi ka makapokus sa kanya. Gusto mong umalis na kaagad kasi nga, nahihilo ka, parang walang gana makipag-usap sa ibang tao. Kasi iba yung nasa isip mo eh. Hindi ka focus eh. Minsan, magsalita ka. Nakakalimutan mo na, ano ba yung isasalita ko? Nakakalimutan. Ganon tayo. Palagi tayong nakatulala. Alam mo, hirap ako dati. Kasi ang dami kong naramdaman. Halos buong katawan ko, andyan yung atake sa akin. Alam mo, pag makatulog ako, doon nagpapahinga yung sakit na naramdaman ko na parang pag makatulog ako, yan, nakapahinga ako na nawawala yung buong sakit ng katawan ko. Mga naramdaman ko, wala akong inisip pag nakatulog na ako. Pero pag gising ko, babalik na naman, ando na naman yung mga naramdaman ko ng bigat, ng pakiramdam, napakawalang gana. Minsan maisip mo na bakit ganito yung buhay ko, bakit ako pa, bakit marami naman tao, bakit ah, hindi na ako normal. Hindi na normal kasi hindi mo na magagawa ang ano eh. Hindi mo na magagawa yung mga gusto mong gawin, gusto mong mag-basketball, gusto mong magpasyal. Kaso kung pumunta ka man doon, kaya naman. Ang problema lang, andun yung mga pandi kompleto eh, andun yung mga atake na dalan-dala mo eh. Parang bigat eh. Ang mangyari diyan, yan talaga, kailangan na natin kontrolin yun. Hindi tayo mawalang pag-asa. Tulad sa ganun na, huwag tayo magsalita ng ganun na, mas gusto ko pang mamatay na lang para mawala na yung sakit na naman ko kasi nakapagod na. Ganun talaga. Hindi tayo magsalita ng ganun. Dapat lumaban tayo. Gagawa ka ng inspirasyon kung bakit gusto mo pang mabuhay ng matagal. Oo, inspirasyon mo, may anak ka. Sabihin mo, gagaling ako para sa mga anak ko. Hindi ako pwedeng ganito na lang. Sa totoo lang naman yung makasi, dito masabi ko talaga ito. Gagaling at gagaling naman tayo. Kahit wala tayong gamot, basta sa sarili lang natin, kaya nating labanan yan. At isa sa lahat, magdasal tayo. Ibigay na sa Panginoon kung ano man yung mga plano niya sa atin. Ibigay na. Basta tayo, gusto nating mabuhay, bahala na ang Panginoon kung kailan tayo niya kukunin. Basta tayo, habang dito sa mundo, lalaban tayo na gusto nating mabuhay. Kasi siya lang naman nakakalam kung kailan tayo, hindi tayo bibigyan ng problema o malaking problema na hindi natin kaya. Kaya natin, i-handle lang natin. Tsaka huwag tayong matakot. Hanggang dito naman kasid. Sana nakatulong to sa inyo. Maraming salamat.